So pupultang muna natin para malaman na natin ang kanyang average fuel consumption. Thank you Yamaha kasi nigyan niya ng opportunity ang mga Filipinos na masubukan tong isang klaseng motor. Kamusta handling boss at kasing lakas ba ng Aerox yung takbo? Hi mga katingin, and for today's ride, gagamitin na natin si Yamaha Lexi 155. So kung malala nyo yung previous vlog natin, binili natin siya sa Yamaha Guanzon Cainta. And sabi ko nga sa inyo, kukunin natin yung gas consumption niya, tsaka alamin natin yung speed niya, yung performance. Siyempre kailangan natin ng back ride review. Sa tulong ni Mrs. Katingin, busy magsagot ng inquiries. So medyo puno tayo ngayon, pero siyempre, ang gusto natin masubukan ngayon, itong Yamaha Lexi 155. Kung gaano siya kaliksi. So let's go, alamin na natin. Gear up muna tayo. And for today's ride, gagamitin natin ang ating helmet na may ASMAX intercom. Latest ng Covered Drift version 2 na may composite fiber. Kaya magaan at sigurado safe na safe tayo dito. Gagamitin naman na ni Mrs. Katingin. Bago niyang helmet, meron din ASMAX intercom. Yung NISEC na helmet kasi napakaliit ng shell nito at napakagaan kumpara sa gamit nating shell. 1,400 grams lang siya. So, napakagaan. GP spec pa yan. Pwede sa racing. Ayun, okay na. Yung labi na yun. So ngayon, naka full tank tayo. At syempre, lalagay natin sa trip meter. So 50 tayo nagsimula, 50 km. Ngayon, alamin natin kapag meron tayong back ride. Siya medyo malayo na biyahe. Yun, okay na. Nareset ko na, trip 1. Alright. So ang gasolina niya, 6 bars. Ang fuel gauge. Ayun, syempre, kasama natin si Mrs. Katingin para sa kanyang first impression and back ride experience with the Lexi 155 new for 2026. Oy, ang gulo dito. Hindi lang humihinto. Sa first impression ko sa kanya, ang smooth ng makina. Wala siyang masyadong vibration. Ang ganda ng pinong-pino. Medyo matigas lang yung upuan. Ikaw naman, Mrs. Katingin, ano yung first impression dito sa Lexi 155? Nung unang sakay ko, naramdaman ko yung ganda ng play ng suspension niya. Ang unang upo ko pa lang, sabi ko ay ang lambot, ang swabe, ganda. Sumusunod sa pagka upo mo talagang nagbabounce siya. Ganda ng play. Pero ramdam ko nga, tama ka dun sa upuan, ramdam ko yung katigasan ng upuan. Although, kung i-compare mo siya sa NMAX, ganda ng lapad ng upuan niya, saktong-sakto sa puwet, kumbaga sa hips. So, kung compare ko siya sa NMAX, para siyang NMAX yung lapad niya. Actually, yung foam niya, makapal naman yung foam. May foam naman siya, kaso nga lang matigas. So, yun. Hindi naman siya ganun ka-bothering. Siguro kung i-rate ko siya ng 1/5, nasa 3. Hindi ganun ka-bothering yung katigasan niya sa upuan. Pero kung i-compare mo siya sa ibang mga scooter, tulad ng NMAX, Aerox, yan. Kumbaga, isa to sa mga masasabi kong may katigasan. Kung i-compare mo yung upuan ng Click, kasi sabi nga daw nila, ang head-on competitor nitong Lexi ay ang Click. So, kung i-compare mo siya sa Click 160, mas manipis nga yung upuan ng Click. Kumbaga, lesser space para maupuan. Pero ito, mas malapad, so mas comfortable ang upuan dito. Pero kung in terms of yung lapad nga, dahil mas malapad to, medyo mas may struggle ang legs mo to widen up compared sa Click 160 na medyo manipis siya, so mas hindi ganun ka bukaka pagka umupo ka. Kumbaga nasa sweet spot siya, no, between the NMAX and Click 160. Kumbaga, parang sakto-sakto yung lapad niya, hindi siya masyadong malapad. Sa NMAX naman kasi masyado ka nakabuka ka, no? Medyo malapad yung body. Yung upuan niya medyo firm pero hindi naman masakit sa puwet. Tapos yung lapad sa rider, comparable din sa NMAX. The riding position, maganda yung manibela niya, yung pagkabali. Nakabali na parang NMAX yung manibela. Hindi kagaya sa mga Gravis na diretso masyado or Click, hindi masyadong diretso yung manibela. Ito medyo nakabali. May pagka-cruiser yung datingan niya, semi-cruiser yung manibela. So, tsaka sa PCX parang ganun din. So, comfortable, very natural yung kamay. Hindi siya sobrang baba nung manibela. Actually, parang nga siya talagang baby brother ni NMAX. Kumbaga, budgeted ng NMAX version. Itong Lexi. Para siyang kung gusto mo ng NMAX pero gusto mo rin ng Gravis. Pinaghalo, no? NMAX and Gravis, pinaghalo. Ito yung resulta. Siya hindi siya maliit na motor. Kala ko dati maliit. Ayun, pag tinabi mo sa Click, ang layo eh. Ang laki nito eh. Medyo may katangkaran din, no? Pero maganda sa kanya, yung weight niya, kasing bigat lang siya ng Click 160. Pero mas malaki yung itsura niya. So, may advantage. In fairness, dito sa Lexi, nagulat ako sa suspension niya. Kasi normally or sa
personal opinion ko, pagka meron kang ganitong budgeted meal or budget meal na motor, mapapaisip ka na tinipid yung mga parts na nakasama. Pero dito sa suspension niya, ang ganda ng play, ganda ng bounce mo kumbaga hindi siya tulad ng Aerox SP na nasakyan ko before. Medyo matagtag kasi medyo matigas yung shock nun. Ito talagang ganda ng play niya, sumusunod sa kalsada. Actually, marami nagalit nung sa vlog natin sa Aerox SP na sinabi nating matagtag suspension. Kala ko naman medyo maselan lang ako, pero nung ginamit natin to ngayon, sakto lalo kung may back ride, mas gumanda lalo yung suspension, yung play niya. So nakakagulat kasi mas mahal yung Aerox SP, pero mas maganda yung suspension ni Lexi. Mas malambot mas malambot yung compression niya. Yung rebound niya mas bumagal nung mayroon ng back ride. Actually, exactly the same location kung saan tayo nag-review. Ito rin area to, naalala ko. Ang dinaanan natin nung nag-review tayo ng Aerox SP. Nakakala ko nga dahil lang sa mga kalsada na malulubak kaya ganun. Pero hindi, meron talagang difference. Hindi naman sa binabash natin ng mga Aerox SP kasi personally, nagkaroon rin tayo nun di ba? So, ang kagandahan naman kasi sa mga ganun, pwede mo namang i-upgrade. So, di ba, kung natatagtagan ka, in your opinion, pwede mong i-upgrade. Kung hindi ka natatagtagan at sakto na sa'yo para sa'yo yung ganun, di ba, all goods. Kumbaga, ano lang kami, nagsasabi lang kami ng opinion rin namin. So plus factor ang kanyang suspension, maganda yung rear shock niya, maganda yung play, comfortable, malayo kung i-compare mo sa shock ni Aerox SP kasi sumakit yung ulo namin dun masyadong kakalog-kalog yung ulo mo kay Aerox SP. Sa front naman, sabi nila kung need daw bang i-repack. Sa tingin ko, kung maparepack mo mas maganda pa kasi medyo yung front niya medyo matalbog, ramdam ko sa kamay ko. Pero ang kagandahan nito, pwede ka rin magpalit ng front suspension kasi may gumawa na. So tatry natin, sakto meron ako sa bahay nakatago na G-Ren na may alloy T-post and front shock na adjustable yung preload. Subukan natin sa kanya. And kung ano pa pwede natin nilagay, siguro mags. Subukan natin yung mags ng Aerox B2. Tapos syempre bagong gulong para lumapad. Abangan nyo yung build natin dito. Pero sa ngayon, maganda masubukan muna natin yung all stock para masabi natin sa inyo kung ano yung mga magagandang palitan, ano yung mga weakness and strengths niya. Kung ano yung dapat palitan at kung okay na, hindi na kailangan. Pero ako personally, kung naghahanap ka lang talaga ng motor na magagamit at ang budget mo is 101,900, pwede tong unit na to. As in, pasok to talaga. Kasi, kung iisipin mo sa price na 101,900, ang ganda na ng mga mga features nito. So dito tayo sa may SM Marikina. Punta na lang tayo ngayon ng Antipolo para masubukan din sa akyatan. Pero talaga tontuwa ako sa suspension niya kasi hindi siya matagtag. Tsaka hindi siya ma-vibrate. So far, di ko pa nafe-feel na hirap yung makina sa arangkada. Yun ang maganda ng 155 ng Yamaha. Talagang andun yung performance. Tsaka ikukumpara mo kay Click 160, mas maganda yung torque nito. Mas lamang to sa torque. Nakakatawa yung Yamaha. Thank you Yamaha kasi binigyan niya ng opportunity ang mga Filipinos na masubukan tong isang klaseng motor na kumbaga mas budget pa sa budget, no? Kasi di ko akalain na ganun na magiging presyo niya. Sobrang sulit ng presyo nila dito ng SRP niya. Kaya kumbaga para sa mga Pilipino, pangmasa na bike, na scooter. Ito yung na medyo nasa high-end na pangmasa. Kasi pangmasa talaga, syempre yung mga Mio Gear, yung mga Grabis na medyo nasa middle na pangmasa yung Grabis. Ito yung nasa higher end na pangmasa. Maraming magiging masaya na Pilipino dito sa motor na to. Ang kagandahan nito yung mga parts niya na pwede mong i-upgrade, no? Parang halos same rin sa ibang mga Yamaha na nilabas na scooters, no? Isa rin yung sa naging reason kaya ako napili ito dahil compatible yung makina niya sa Aerox and NMAX, meaning sobrang dami mo pwedeng gawin sa kanya, sobrang flexible, baga budget na lang ang maglilimit sa'yo. Kaya kung meron kayong mga suggestion na upgrade, tatry natin ilagay. Pero may nagsasuggest sa akin gawin daw 180cc or 185cc kasi ako ng mga 200 plus masyado matulin na yun. Mga 185 pwede pa, or pwede rin super stock. Kaya mga katin, anong masuggest nyo? Meron akong F4S1M big bulbs head sa bahay, pwede natin lagay dito. Parang
Parang stock is good. Tignan natin kung ano masasuggest ng mga ating mga katingin. Basta gawin natin siya ng build series. Parang Giorno. Nangyari doon, dami na huli oh. Mga walang helmet. Pinaka nakakatawa lang dito ang laki ng space niya sa harap. Yung gulay board niya na hindi mo mabibili sa ibang mga scooters or limited sa ibang scooters. May ganitong klaseng ano na siya actually, feature bang tawag o ano, advantage. Bira kasi yung scooter na may gulay board na may performance. Dati nag-iisa lang sa category si Click 160. First sa Yamaha na naglabas ng 155 na may gulay board. Kaya naman talaga marami na excite. Tapos lalo pag nalaman mo yung SRP, may excite ka talaga. Kasi mas mura siya sa Click 160. Kaya ngayon nakasale yung Click 160. Tsaka nakakatawa dito, ibang-iba yung itsura niya sa ibang mga scooters. Wala siyang katulad. Para siya ano, alien. Talaga nag-effort si Yamaha, no? Kasi iba yung headlight, iba yung taillight. May sarili talaga siyang karakter, may sariling ilaw. Pero actually, ito kasing Lexi 155 nilabas to. Dati pa daw to mga 2021 yata. Meron na sa ibang bansa. So sa atin ngayon pa lang nilabas. Actually si Sek, si boss, noon pa siya merong Lexi. Nagparating siya. Way back around mga 2022 yata or 21. Nagparating na siya ng Lexi sa Pilipinas. Kaya lang din-display niya lang sa shop yung version 1 ng Lexi. Parang ito na yata yung version 2 ng Lexi. So ako tagal ko na rin naabangan tong Lexi. Kala ko di na darating sa Pilipinas. Actually meron pa isang nilabas si Yamaha. Sa Taiwan lang yun nilabas. Yung S-Max naman. S-Max 155. May gulay board siya pero yung gulong niya parang Grabis naman 12 inch. Malapad naman yung gulong nun. Actually, parang isa yun sa mga gusto kong gawin dito sa Lexi natin. Yung paglapad ng gulong, parang hindi naman dapat pero parang mas maganda tingnan sa mata. Tsaka medyo manipis ang gulong nito no? Ano kaya kung i-convert natin siya na para maiba yung fascio, no? Yung mags ng fascio. Para cute. Malapad na maliit 12 inch, no? Actually, meron akong nakitang pictures sa internet na na Lexi na kulay white. Parang ang ganda rin. Parang ang ganda niya tingnan. Sarap din pala pag tahimik yung pipe. Mas na-enjoy mo siya. Speaking of pipe, no? Grabe ang ngayon, ingay sa Pilipinas sa riding community ng aftermarket pipes, modified pipes, lahat ng pipe. Pero actually nakakatuwa kasi ginagawa naman ng action ng ating mga nakita ko si Sen JB Ercito, naglabas siya ng few hours ago lang na kinakausap daw niya si ASEC sa concern ng riding community. Na tama nga naman ang sabi niya kasi na kung ang DTI nga pinayagan ng mga aftermarket pipes na ibenta dito sa Pilipinas, bakit kailangan hulihin ang mga riders na bumili lang naman nito, di ba? So, thank you sa NJB kasi malaki, kung tutuusin naman, hindi lang naman kasi siya sa forma Kumbaga, ang sa akin ang dating kasi if merong ingay yung motor mo, mararamdaman ng ibang mga nandyan sa kalsada na parating ka na may motor existing, lalo na sa gabi, hindi naman lahat nakikita. May rule rin naman tayo sa bawal sobrang lakas ng di ba, ng ilaw ng mga aux light. So, isa rin 'yun sa way para makita ka ng mga tao na parating ka, di ba? 'Yun nga lang talagang dapat gamitin sa tama. Lahat ng riders dapat magkaisa na gamitin sa tama lang ang ingay. Hindi yung nasa residential or trip lang magbomba, di ba? Ito na, kiyata na sa Antipolo. Dito na masusubukan yung hatak ni Lexi 155. So far, ayun, walang bitin. Ang sarap talaga sa Antipolo, lamig. Nakaka-overtake pa tayo. Ganun kaganda yung hatak niya. Ganda talaga ng suspension. Parang sarap yung long ride, no? Uy. Ganda ng suspension. Maganda yung long ride to. Kung ako ay isang delivery rider, isa to sa magiging top option ko. Kasi yung manibela niya mas comfort sa mga ibang scooter. Kahit yung upuan niya, sasabihin mong may katigasan, pero dahil sa lapad niya, hindi masakit sa puwet. Actually, hindi naman siya matigas. Firm. Mas firm lang siya.
Parang yung mga Eurotex na foam na mattress. Firm lang siya pero hindi siya masakit sa puwet. At wala pang sumasakit sa atin, no? At bakit ang traffic dito? Tapos sa akyatan, walang bitin. Hindi pa ako nagpo-full throttle kanina eh. Hindi pa sagad yun. Tapos nakaka-overtake pa sa mga sasakyan. Siguro lang, kailangan mo i-upgrade dito yung busina. Medyo may kaliitan ng busina. Ganun naman talaga lahat ng scooter. Para parehas naman ng busina. Ganda na simbahan dito. Haba ah. Haba ng traffic ah. Okay, so dahil napaka-traffic, break na lang tayo. Sa Marikina tayo kakain. Kasi sobrang traffic oh. Hindi tayo makakapag-review ng ganyan. Ang takbo lang natin parang 20. Tapos yung handling niya, subukan natin dito. Yung handling sa bangkingan. Ganda talaga ng hatak. Swabing swabe lang. Ang maganda pa kay 155 ng Yamaha is meron siyang BBA or parang VTEC. So yun, makakatipid ka sa gas kapag hindi mo kailangan ng power. Kumusta brakes niyan? Brakes niya, okay din naman. Medyo nabe-break in na kaya medyo lumalakas na. Nung una medyo mahina eh. Pero ngayon, nabe-break in na yung brake pad. Goods din, kaya kasi magaan siya eh. Kaya madali lang siyang pahintuin. Yung isa sa mga advantages ng lightweight ang motor. Swabe yung handling. Very predictable. Ganda no? Very stable. Kahit na single suspension siya. So kung ikaw ay may OBR, napaka OBR friendly pala nito. Kasi tsaka hindi siya mataas para magsasakay ka, no? Hindi kaya sa Aerox sobrang taas, di ba? Hindi rin siya ganun kalapad para bumuha ka ng sobra. So ito second favorite ko. Tapos pag kailangan mo overtake, nandun yung power niya. Sa Giorno 125 kasi, kapag all stop, medyo bitin sa overtaking. So diretso na tayo na Marikina na ito. Pagbaba ng Tipolo. Ay, parang gusto ko dito. Food park ata yan eh. Yan na lang kayo. Saan? Marikina Center. Dito sa kabila. Oo nga no. Gusto mo silipin? Oo. Silipin natin. Dito ba yung daan? Oo nga no, community market. Tingnan natin yun na meron dito. Community market. Food park. Oo nga no, food park nga siya. Ay, ang ganda nga. KKK, let's eat there. Ang mall kaya. Maganda pa yung parking oh. May puno. Tayo sa bungad para ano. Para maganda ang parking. Oh, may puno pa. Yan. Let's go. Ito nga pala itsura ng ating underseat storage. So, ang problema sa kanya, dahil mga meron tayong ditong gas tank, so kalahati na lang yung space. And then meron pa rito parang battery cover. Kaya kumain pa ng space again dito sa part na to. Kaya halos ito na lang yung space talaga. So yan. Ito lang yung nalagay natin. Meron tayong belt bag. And then, ayun na, gloves. Ito yung camera natin, 360. Yun. Yun na talaga. Cute lang din yung compartment niya. Yun lang yung siguro. Ang nakikita ko dahil side dito is the underseat storage plus the small gas tank na 4.2 liter. So yun lang. Dalawang yung side na nakikita ko sa kanya. Dahil di kasya helmet sa loob, nakasabit na lang siya dito. So meron dalawang sabitan para sa dalawang helmet. Ang sure niya. Let's go. So ito yung food park. Dito meron mga nagpo-football na bata oh. Ayun, halo-halo. Mamaya yan. Ganda. Mamaya, dessert. Meron pang football field. Meron pang live bands. Ito. Coffee. Coffee. Yan. Not bad ah. For their price. May milk tea pa. Dito. Mga Meron ka ng fruit shake. sugarcane. Isakto yung mga favorite mo. Chicken. Gabi pa pala doon, no? Bagnet. Siomay. Galing nga. Toyota Tamaraw Food Park talaga yun. Oo. Ayan, kasi yung mga tama raw, ginawang Kaya pala Toyota Tamaraw Food Park. Ayan, oo. Galing, no? Parang re-rentahan mo yata yung truck nila. Ayun, sakto. Pangarap mo mga ihaw-ihaw. Ayan, meron pa tayong isa. Ito naman, mga fried. Uy, chicharong bulaklak. Ang sarap din, Ay, sarap yun ah. Chicharong bulaklak. Chicharong bulaklak. Ito naman mga Koreans. Ito, water. Sakto. Ay, bukod juice din dito. Ay, may melon juice. Ay, Nakakakam naman melon. ito lahat. Uy, sarap na yan. Ito, mga katsudon. Para lahat. Gyoza, uy, takoyaki. Mga masarap yun ah. Laki. Cheese. Ikaw, ano? Sarap.
Delikado, shawarma. parang lahat gusto mo orderin ha. Gusto ko lahat. Parang lahat Ano, lahat May na lang. shawarma pa. Grabe. Support all the businesses. Grabe, sobrang daming choices. Sa problema, parang lahat gusto namin orderin. Okay na shawarma tsaka ano, yung mga chicharong bulaklak. Ayun, nung may Dubai Mga pistachio, dessert gusto na ko ito. i-try. Meron. Ayun, no? Ayun nga no. Dubai Sakto yung pistachio. pangarap mo. Ayun, ano ba? Ano ba ito? Ayun Gusto ko lahat. pistachio. Mukhang masarap po. Pistachio chewy cookie. Yan, gutom na ba kayo mga katingin sa mga nakikita nyo? Pumunta tayo sa inihaw. Sa daming choices, natataranta na. Ang dami in order, na marami. Chicharong bulaklak, takoyaki, overload, napakabigat. Isaw. Siomay na napakalaki. Shawarma. Enoki, fries, yung golden mushroom, lugaw, melon. Mamaya, order pa tayo ng ano, dessert, mamaya na. Baka mamaya, hindi ito maubos eh. Okay, ito muna. Let's go. Yan, libre pala yung parking dito. Masusubukan naman natin ngayon yung kanyang headlight. Kung maganda ba yung headlight niya. It's LED headlight. Medyo malapad yung headlight niya eh. Kaya sa tingin ko ito, malapad din yung bugaw. Bila ako inantok ah. Sobrang busog. Sobrang busog. And then kapag bago pa yung scooter nyo or yung motor nyo, mas lumalambot pa siya habang tumatagal. Usually around 1,000 pag na-break in na, doon na rin siya lumalambot. Sa partida, kahit brand new malambot na. So lalo pa kung, what more kung break in na siya, mas lalong lalambot na. So habang biyahe tayo, no, sagot tayo ng ibang mga comments. Yun, from the last vlog, marami nag-comment kasi nung binili natin to sa vlog ng Lexi. So, basahin natin. Galing naman kay Henry Mostaza. Sabi ng iba, Lods, madragging daw. Tama ba? Well, actually, yung dragging siguro pagka sobrang hina ng gasolina mo, kinukulang sa RPM, kaya nahihirapan kumapit yung clutch. Pero kung tama lang yung piga mo during stop and go, ako wala naman ako nararamdaman. Wag lang siguro sobrang hina ng piga. Kailangan saktong piga para kumagat yung clutch. Sabi naman ni Yano Joven, lalangawin ang fashion nito, magkalapit lang ang presyo at higher CC at liquid cooled. Actually, si Fashion naman kasi, meron siya sariling category. Kung gusto mo ng mga classic looking na scooter, maganda rin naman si Fasio. So may kanya-kanya silang beauty. Tsaka syempre, mas magaan yun, mas compact. Tsaka mas malaki yung compartment. Mas malaki yung floorboard. So meron pa siya sarili niyang category. Mas cute. So depende na sa'yo kung ano yung mas type mo. Ngayon nga, gaya natin na gusto natin na mas malaki, mas matulin. Mukhang talagang yung tao mas pipiliin tong Lexi 155. Sabi naman ni R.E. G. Von, boss, okay na okay ba sa 5'4 na height yan? Pang MC taxi sana, hehe. Actually, mukhang okay na okay kasi yung comfort sa rider and passenger nandun. Yung ganda ng upuan, ganda ng suspension, mag-enjoy dito yung passenger mo. Sabi naman ni Bile J. Sem, congrats Lexi, the road new normal. So kasi best-selling scooter ng Yamaha is usually it's either Aerox and NMAX. So makikita natin, antayin natin, tingnan natin. Parang feeling ko ito na yung mas mananaig ngayon kasi mas value for money siya. Kaya baka ito na nga yung maging new best-selling 155 scooter ng Yamaha. So galing naman kay Ken ni Mark Adrian Barameda, boss, i-dual shock at rear disc brake mo, Aerox Max V3. Ayun, so tignan natin, baka pwede natin siyang i-build gaya ng dual shock and disc brake. So abangan nyo na lang yung gagawin natin dito kay Alexi kung ano yung mga magandang parts or available na upgrades. Lahat na pwede ilagay at kung saan naabot ang budget natin. Sabi ni John Christian Segovia, di kaya mahirap boss kapag 5'3"? Well, di naman siya ganun kataas. So sabi ko mataas siya kagaya ni Aerox, pero parang mas mataas pa rin ang Aerox. Hindi naman kasi yung isang kasama namin, parang 5 flat lang siya pero kaya niya mag Aerox NMAX tsaka tong Lexi. Sabi naman ni Nelmar Azuelo Ubalde, kamusta handling boss at kasing lakas ba ng Aerox yung takbuhan? Subukan na agad yung masubukan yung preno. Sabi ni Nelmar Azuelo Ubalde, kamusta handling boss at kasing lakas ba ng Aerox yung takbuhan niya? Actually, parang mas malakas pa sa pakiramdam ko kasi mas magaan siya eh. So, ang difference niya sa Aerox ay around nasa 14 kilos yata difference. 130 kilos yata kasi yung Aerox. So, ramdam mo talaga na parang mas magaan, mas malakas yung arangkada.
Sabi naman ni John Kenneth Lopez, 9080. Kamusta kaya performance, boss, pati sa back ride? Kahit may backride ka, kaya niya umakyat. Sinubukan natin sa Antipolo kanina pa, kaya talagang di mo na kailangan siyang i-full throttle para makuha mo yung gusto mong hatak pang overtake. So most of the time, kalahating throttle lang or 3/4 lang ako napiga. And solve na. Maganda na yung hatak niya. Sabi naman ni PlayStation 7340, baka same sakit din sila ni Aerox at NMAX. Yung sakit yata na sinasabi niya is Sa Iconic? yung, I think yung sa Horror 12 or yung parang nasusunog yung sakit. Sa tingin ko, ito baka wala naman ganun. So, alamin na lang natin, malalaman natin yan. Kasi hindi pa natin kabisado eh. Pag pinabuksan natin, check natin lahat. Pero 'di ba, meron rin nagiging sakit dahil sa Y-Connect, yung battery ba? Pagka bihira mo gamitin, tapos naka Y-Connect, kailangan mo yatang tanggalin yung Y-Connect. Kagaya ng ginawa natin sa Fazio. NMAX and Aerox and Fazio natin. So, siguro makakatulong. Pag bihira mo siya gamitin, disconnect mo yung Y-Connect. Pero kung everyday mo naman siya halos ginagamit, matcha-charge na yung battery nun. Sabi ni Miel Z900, Malexi, humatak. Nice, good choice for a daily, sir. Yes, kaya nga ang purpose nito is pang daily talaga. As in, araw-araw namin gagamitin to. Hiraman kami sa bahay. Kasi lahat ng mga kailangan mong features para sa isang practical na scooter nandito naman. Sabi ni Kaluchiha, 8492, ang problema nito, ang liit ng gas tank. Dapat man lang ginawa nilang 7 liters. Ayun, actually kasi ginawa siya bilang isang compact na scooter at lightweight. Tsaka yung pwesto niya kasi nandun sa katabi niya yung U-box. So pag nilagyan nila yung gas tank, lilit na yung compartment or yung under seat storage. Kaya siguro pinag-isipan na mabuti ng mga engineer ng Yamaha yan. So yun ang nakita nilang the best. Pero sana merong gumawa ng aftermarket na gas tank, no, mas malaki. Malaking bagay yun. Pag may gumawa nun, bibili ko nun. Yun na lang talaga ang nakikita ko ng kulang dito kay Lexi is the gas tank or the fuel capacity. Next, sabi ni Joshua Miguel Balmores, 7610. Touring setup, boss, katingin yung may top box at MDL na malaki. Semi-adventure pero hindi pang off-road, hehe. Ayun, maganda yun, ha. Susubukan natin yung pang long ride setup. Basta kung ano yung mga practical na magmamatch dun sa pangangailangan natin. Actually, maganda rin talaga yung may top box. Meron akong top box sa bahay na malaki. Pwede natin ilagay yun para kapag marami tayong pinamili or dala, lalo yung helmet pwede natin ilagay sa top box. Subukan Actually, bagay natin. talaga dito ang malaking top box dahil nga sa limited capacity niya for yung underseat na ano. Sabi naman ni Unbiased Comment, 155cc na naka VVA tapos valves at 99k lang. Wow, tinalo pa ang Rusi na sa mura. Actually, yun nga, yung para sa engine na 155 with VVA na NMAX Aerox tapos di ba 99,900 lang. Yun talaga yung pinaka pang-akit niya sa mga tao. Talagang binabaan ni Yamaha yung SRP this time. Pantapat sa mga leading brands. Kaya itong Lexi 155 siguradong best seller in the making. Sabi naman ni Rarmer Nick Laos, convert to dual shocks, bossing. Yun, pwede, no? Subukan natin. Tingin mo kailangan pa ba natin i-convert sa dual shock itong Lexi? Yun nga eh, nung una na iniisip ko yun, pero nung ginamit natin ngayon, parang ang ganda na no? Ang ganda na ng suspension niya eh. Parang wala na ako nakikita na need para i-convert. Siguro yung iba kasi nasanay sila sa mga NMAX Aerox na naka-dual, pero kasi kung single shock, ang purpose nun is to save weight. Kung lalagyan mo siya ngayon ng mga additional parts, pabigat siya ng pabigat. Siguro kung papalitan natin siya, pwede rin may isang option ako naiisip na lagyan natin for example ng Pro Fender fully adjustable na single shock. Parang maganda rin yun. Pero tingnan natin. Kasi ang problema sa dual shock pa pala, yung nakita ko na nag-convert nun, winelding nila dun sa existing frame or chassis yung mounting ng shock. So syempre kapag nag-welding ka sa chassis, nainitan yung chassis, pwedeng mabend or mawala sa alignment, and then syempre kakalawangin na sa part na kung saan ka nag-welding kasi naka-rust proofing yun eh. So may compromises. Sa una maganda, pero pwede magkaroon ng compromises in the future in regards to the safety
Ito, may na-aksidente yata na motor, oh. Ay, hindi, may naiwan lang siya, may nahulog. So, isang naisip ko, parang di natin makompromise yung design. Maglagay tayo ng single shock na mas maganda yung quality, yung fully adjustable. Kagaya na rin ng Pro Fender, fully adjustable shock. Sabi naman ni Honoro F. Kings, Fat Dough, try mo bolt-on remap CVT, sir. Mga maganda rin yan. Yung bolt-on na sinasabi ni brother, bolt-on na upgrades. So, bukas na bukas, tatawagan ko na yung mga supplier natin at yung pwedeng mag-build para magpa-schedule. At nakaka-excite na malaman kung ano mga pwedeng gawin kay Lexi 155. Tapos regarding naman sa pagdudual shock, tanongin natin si Mrs. Katingin, anong pakaramdam mo sa stock shock so far? So far, wala akong reklamo dito sa shock niya. Ang ganda ng play, ang ganda ng bounce. Kumbaga, hindi masakit sa ulo, hindi masakit sa spinal cord. So parang there's no need to improve it na. For me, kung bibili ka kasi ng ganitong motor, isang dahilan kung bakit ito yung napili mo is budgeted kasi. Kumbaga, may budget ka lang for a bike or a motorcycle. So parang hindi na naman kailangan gumastos pa. Kung comfort naman ang hanap mo, pasok naman tong comfortability niya na motor na to para sa isang back rider. So hindi ko nakikita yung kailangan na palitan pa yung suspension, yung shocks. Pero siguro kung may gusto kang i-improve sa comfortability ng back ride is yung upuan. Para sa akin, nung una nga sinabi ko, nung unang sampa ko, sakay ko, hindi matigas siya. May foam pero hindi ganun kalambot yung foam niya. Though hindi siya bothering, 3 out of 5 nga kumbaga. Pero ngayon na tumatagal lang pagsakay ko, medyo nararamdaman ko na nga yung stiffness ng upuan niya. So, kung sigurong gusto mo pang isipin yung comfortability ng back ride mo, siguro I recommend na dagdagan siguro or palambutin ng upuan nitong Lexi. Kung sasabihin nating long ride ang labanan mo, matagalan sa upuan, medyo maramdaman mo na yung katigasan niya pagtagal. Ikaw ba? Anong nararamdaman mo? I think maganda nga magpalit ng aftermarket. Kasi yung aftermarket, mas malalambot yata yung foam nun eh. Medyo firm nga siya. So kung magagawa ng aftermarket seat para sa Lexi na malambot yung foam, panalo yun. Labanan ng lapad at ng laki ng upuan, panalo pa tong Lexi. Pero kung labanan ng lambot, merong mas lalambot pa. So yun ang conclusion ko sa upuan. And speaking of dual shock, kapag gagawa-gawa lang kasi natin yung pagdudual shock, hindi natin perfectly ma-align yung mounting ng shock, yung isang shock na ilalagay. So pwedeng mapaling ng konti or hindi siya pantay na pantay, perfectly aligned. Kung di perfectly aligned, makakompromise din natin yung handling. So pwedeng maapektuhan yung handling. At syempre, yung pwede mo lang ilagay na suspension sa kanya, kung for example, lalakihan mo yung mag, kailangan i-suspension niya yung payat. So meaning yung hindi fully adjustable lang ang pwede mo ilagay pag magdo-dual shock ka. Tapos yung payat yung spring na pang single shock. So pag dinalawa mo yon, ang magiging tendency doon, titigas yung play. Masasayang yung ganda ng comfort mo kay Lexi. Pag nilagyan mo naman siya ng pang dual shock na mataba yung spring, hindi naman magkakasya yung malalaking mags. Hindi ka na makapaglaki ng mags. So may mga compromises talaga kapag ikaw ay magdo-dual shock. All goods to for me, lalo na sa presyo niya. Hindi ka natalo sa presyo na binayad mo. Hatak niya, hindi nakakabigla, swabeng-swabe. Brakes, nasubukan na rin natin kanina. All good sa akin to, parang kumbaga, if pangarap mo magka NMAX, pero may ano ka pa, may tight budget ka pa, why not go for the Lexi? Pagka in-upgrade, magiging presyo ngayon na rin siya, NMAX. Sana nag-NMAX ka na lang. Lamang ka pa sa malaking compartment, tsaka malaking fuel capacity, madidefeat yung purpose sa kung bakit mo pipiliin itong Lexi over Aerox and NMAX. Siguro I think para sa pagiging lightweight tsaka sa gulay board, yung dalawa na yun lang.
Yung ibang category, parang dun dehado na si Lexi dun eh. Gaya ng fuel tank capacity, sa laki ng compartment. Yan. When it comes naman sa Click 160, pipiliin mo tong si Lexi dahil mas malaki siya, mas malapad. Overall, mas malaki. It's a bigger scooter. Pero, may lamang pa rin si Click 160. Mas malaki ng konti yung kanyang fuel tank capacity at mas malaki ang kanyang under seat storage. Ako kasya isang helmet din eh. So, yun talaga. Wala talagang perfect na motorcycle. Depende na lang talaga if you are a Honda or a Yamaha fan. Kung i-compare mo pa pala kay Aerox and NMAX, mas manipis yung gulong ni Lexi. Kaya doon pa lang lamang na naman si Aerox and NMAX, mas malapad yung gulong. Kaya overall, pag sporty ka na tao, mag Aerox standard ka na lang. Mas mahal lang ng konti pero mas sporty, mas malaki yung U-box at fuel capacity. And overall, isa ito sa pinaka-comfortable na scooter na nagamit ko. Mas comfortable di hamak sa Click, tsaka very stable kahit na magaan lang siya. Actually, parang mas comfortable pa ako dito kaysa sa Honda Giorno. Kasi parang medyo sa taas ng upuan, baba naman ni Bella. So parang hindi natural yung feeling eh. Tsaka yung handling niya ni Giorno, dahil nga mas magaan siya, parang mas malikot yung handling ni Giorno. So pupultang muna natin para malaman na natin ang kanyang average fuel consumption. Bumiyahe tayo ng 52 kilometers divided by 1.3 liters. 40 kilometer per liter with back ride. So kung wala tayong back ride, malamang mas matipid pa. Tsaka traffic yun eh, may kasamang traffic. Kung long ride, mas matipid pa. Siguro yung kakategorize natin yung pinaka-comfortable na scooter para sa akin. Around mga nasa 160 below. Unang-una si PCX 160, pangalawa si NMAX, pangatlo ADB 160, pangapat Aerox. So, panglima to si Lexi. At kung umabot ka na sa part ng video na ito, baka pwedeng pakisubscribe sa ating channel para makagawa pa tayo ng mas maraming quality contents. Syempre, abangan nyo yung build natin kay Lexi.